Sa totoo lang gusto ko talagang humingi ng tulong na. Alam niyo kung bakit? Kasi paulit-ulit na lang nangyayari sa buhay ko dito eh. Akala ko dati kung mananahimik ako, titigilan nila ako. Pero sila pala yung tipong taong kapag nanira ng kapwa, sisirain at sisirain ka. Alam nyo, yung mga bintang sa akin noon, mga binibintang sa akin na isa akong GD, manghuhut-hut kung sa Tagalog. Kailangan kong magsalita ng ganito para hindi kasi siyempre, 'di ba, may bata ako nga bisayaan ko ron. May bata ako nga nagamantaw it akin nga mga video, mga moran nga. Wa ako ila nga maano makita na ang video, masaktan ima o kung ano man, 'di ba? Dahil ima lumaki siya dito na alam mo 'yun, natuklasan niya lately lang. Ngayon lang, huli na. Pero pinipilit nilang itago, pagtakpan. Naging mabait sila sa anak ko, yes. Pero ang trato nila sa akin ay hindi maganda. Alam mo yung tawagin kang ganun, na isa kang manghuhut-hut. Sa salitang isa kang manghuhut-hut, imagine wala naman akong pera. Yung account ko, wala akong pera. Ang laman ng account ko is mga 1,400 lang sa pera dito. Pero ang pinakamasakit yung winawarak ang dangal mo paulit-ulit. Pinipilit kang maging masama sa simpleng bagay lang, mga simpleng bagay. Akala ko dati lang, ang problema nanda sa akin ay ang language, salita nila. Pero alam mo, ako yung tipong taong kaya kong pag-aralan yun eh. Matiisin akong tao, matyaga, kahit anong hirap ng trabaho, kinakaya ko. Mula umpisa, paano hindi ako matututo ng lingwahe, lalo na salita nila at saka English na salita, nag-aral ako, pinag-aralan ko, nagtyaga akong matuto mag-isa para kahit papano marunong ka makipag-communication sa tao, yung ganun. Alam mo yung pinakamasakit lang na paulit-ulit nilang winawarak ang pagkatao mo, parang ang enjoyment nila ay siraan ka ng siraan, walang katapusan na paninira, tapos mga simpleng bagay na kunwari pupunta ka sa labas, pinagtatawanan ka, kinukutya-kutya ka, naranasan kong maagawan ng cellphone, naranasan kong mapahiya sa harap ng anak ko nung nag-grocery, naranasan ko lahat ng mga bagay na hindi ko naranasan sa Pilipinas kung hindi sila nagsimula ng iskandalo. Sila yung tipong tao na kapag ginulo ka pala nila, hindi ka nila titigilan hanggat hindi ka baliw. Kasi at saka sila yung tipong taong magaling silang ginagawa namin to. Kunwari nagmamalasakit, nagkukusang loob na ginagawa namin tong tulungan ka, bigyan ka ng gamot dahil makatulong sa'yo at gusto ka naming makitang maging masaya ka, gusto ka naming makitang kasama mo ang anak mo. Pero yung alam mo yung nung huli na sabi ko, sobra yan yung ginagawa sa akin. Hindi na makatao, hindi na makatarungan. Hindi niyo ako binibigyan ng chance sa mamuhay sa mundong ito ng tahimik. Hindi niyo ako binibigyan ng chance na makasama ko ang anak ko ng masaya. Hindi niyo rin ako binibigyan ng chance na hindi niyo ako binibigyan ng pag-asa. Hindi niyo ako binibigyan ng na magkaroon ng trabaho dahil magkaroon man ako ng trabaho. Tinatanggalan niyo rin ako ng karapatan na magtrabaho. May trabaho ako ngayon. Sa susunod na linggo wala na akong trabaho. Nag-i-enjoy na ako sa trabaho ko. Mawawalan na ako ng trabaho. Alam niyo kung bakit? Ang reklamo niyo hindi ako marunong sa salita niyo mag-communicate. Hindi ako marunong ngumiti. Pero paano ngingiti ang tao sa country niyo? Lalo na sa naranasan ko. Binabanatan niyo ako ng masasakit na salita, paulit-ulit. Kung ano-ano ang ginagawa niyong pangungutya sa akin. Lahat ng mga gustong ibato niyo na mga isyu sa akin na walang katuturan, pinabanat niyo ng bato sa akin. Tapos alam niyo ba kung ano yung pinakamasakit? Yung pinapaulit-ulit niyo akong binibigyan ng gamot.
Binibigyan niyo ako ng gamot. Kahit na alam niyo na umalis ako sa Pilipinas at dumating ako dito, wala akong sakit. Wala din akong criminal record. Wala din akong mga atraso sa mga tao sa paligid ko sa Pilipinas. Pero ang hindi ko maintindihan, no, dumating ako dito noong May 11. Tumungtong ako dito ng May 11. Nag-i-enjoy ako sa kasama ko sa kaibigan kong Vietnam na si Tuyen. Nag-i-enjoy akong maglakbay sa forest. Alam mo yung gumagawa kayo ng bagay para kung paano nyo sirain ang araw ko. Pinapanervyos nyo ako para bumalik ang sakit ko. Na ang katwiran nyo ginagawa nyong bigyan ako ng gamot para sa baliw na gamot. Dahil gusto nyo akong tulungan. Pero ang totoo lang, hindi nyo ako tinutulungan eh. Gusto nyo ako magkasakit. Paulit-ulit. Samantalang, 7 months lang ako kay Doktora Ramona doon sa Kalibo nung umuwi ako ng Pilipinas. Gumaling ako in 7 months. Samantala dito, from 2000, I think 2009, binibigyan nyo na ako ng gamot. Walang katapusan yun. Naalala nyo ba? Walang katapusan ang pambubuli nyo sa akin. Pagpapahiya nyo sa akin in public. Sinisilipan nyo ako dito sa loob ng pamamahay. Secret, hindi ko alam kung paano nyo ako nasisilipan para ipahiya sa mga Pilipino. Saan ka nakakita ng manghuhot-hot na hanggang ngayon, yun lang ang laman ng account ko? Nasabi nyo na ubos yung kayamanan ni Mons. Tama ka. Alam nyo, mula Ohos, nagkaroon siya ng apartment sa Ohos. Naging mukhang apartment yun dahil sa akin. Dahil sa akin. Inayos ko yung pintura. Tumulong ako. Pagdating ng Linggo, bumili kami ng bahay dahil umaasa ako na titigilan nyo ako. Umaasa ako na lalayuan nyo na ako dahil lumayo na ako. Malayo na sa city. Walang neighbors. Walang neighbors na up and down na sabihin mo na mababastos ka. Grabe. Ginawa nyong porno ang buhay ko. Kung paano man, gusto kong alamin. Gusto kong alamin kung paano nyo ako pinababoy sa mga tao. Nang paulit-ulit. Tapos alam nyo ba sa Linggo kung bakit hindi ako tumagal doon? Dahil ganun din ang ginagawa nyo sa akin. So hoping na mag-move ako ng Grino, titigilan nyo na ako sa kabastusan. Pero grabe pala, ano? Grabe, umuwi man ako ng Pilipinas, ganun pa rin ang ginagawa nyo. Ultimong bakasyon ko sinisira nyo. Bit-bit ko si Mons, may sakit. Alam mo ko salbahe akong babae. Nung nag-aagaw buhay yan sa sakit na cancer, nung nasa Ohos pala. Dapat wala na yan sa mundo. Alam niyo kung bakit? May cancer yan eh. Stage 3. Stage 3. Pero nandyan pa rin ako kahit na gusto ko nang umalis sa poder niya. Kasi alam ko na hindi mag-work ang relasyon namin. At hindi ako magpapakasal dahil sa manggad. Hindi rin ako magpapakasal dahil sa papel para magkapapil sa country nito. Sa totoo lang, ang aking visa ay renewal pa rin. 2003, nag-apply ako ng permanent hoping. At gusto kong itry dahil yun ang sa akin. Yun ang panghuhusga sa akin. Yun daw ako, mukha daw akong papel. Alam niyo kung bakit ko ginawa? Dahil sa totoo lang, wala naman talaga akong pakialam sa mga papel at manggad. Hanggang ngayon, hiwalay na kami. Hiwalay na kami ng dati kong kasama. Pero dito pa rin ako sa bahay na to. Kasi ang hap nito, pinangalan niya sa akin, hap sa kanya. Dito pa rin ako. Wala pa rin akong manggad. Nakalahati ng manggad kung saan mula Ohos, pareho kaming nagtulungan kung paano mag-ipon. Diba? Kung paano mag-ipon. Kung nakaipon siya, dahil ako laging taya sa pagkain. Natulong ako sa mga bayarin. Pero alam nyo kung ano ang napala ko? Wala naman talaga ako napala eh. Bago sising-sisi ako
Sana iniwanan ko siya noon bago pa lang kami. Kaso lang natali ako sa isang sitwasyon na hindi ko kayang iwanan ang taong ito sa bingit ng kamatayan. Dahil hindi ako ipokrita at demonyetang tao gaya ng inaakala niyo. Tao na sinisira niyo ng paulit-ulit, na dinudurog niyo ang puso ko ng paulit-ulit. Oo, nagiging mabait kayo sa anak ko. Pero patalikod, ang nanay niya ang kawawa. Ako ang kawawang-kawawa sa lahat. Sa lahat ng mga kademonyuhan na ginagawa niyo sa akin. Alam mo kung masama ako. Chance ko na yun kung gold digger ako. Chance ko nang iwanan siya na mamatay. Hihayaang mamatay. At hintayin na makuha ang kayamanan niya. Pero hindi ako mukhang pera, guys. Hindi ako mukhang pera. Ni minsan, kahit mahirap lang kami, hindi ko ipagpapalit ang dangal ko dahil sa pera. Pero alam mo yung pinakamasakit? Yung dinudurog ang pagkatao mo paulit-ulit at binibintangan ka ng kung ano-ano. Dahil yon, kung nag-aagaw buhay siya, tapos kasal kami, tapos hinayaan ko siya. Ako nakatuklasin na may cancer siya. Nakapa ko yung kilikili niya na may bukol. Dahil lang sabi ng doktor or yung practicer na yung nagpa-practice o basta training na sinasabi, basta doktor niya o sinasabi na lang daw, fat lang daw. Sabi ko, kung ka, magpa-check up ka, second option ng, alam mo na, private na doktor. Ayun nga, nalaman na may cancer siya. Alam mo, sa totoo lang, kung pera lang ang habol ko, doon pa lang nung nag-aagaw buhay na yan. Dapat, hinayaan ko na lang mamatay. Para ano man ang kwento nyo sa akin. Diba? At least. At saka yun, yung bagay na yun. Alam mo kung salbahe lang ako, yes, hahayaan ko siyang mamatay. Bakit? Dahil importante sa akin ang pera. Pero hindi, diba? Hanggang ngayon, walang pera si Mons dahil hinuthutan ng isang Pilipinang si Rose. Nandito pa rin ako sa poder ng lalaking yan para tulungan dahil isa siyang sakitin. Sino nang insulto sa kanya? Hindi ba kayo? Kayo ang insulto sa taong yan. Alam mo, sa totoo lang guys, gumawa ako ng video ito para sabihin ang katotohanan dahil gusto ko makuha ang justice na para sa akin. Justice kung paano winarak ang dangal ko. Nasabi wala daw akong dangal. Ay, salamat. Salamat sa lahat ng kababuyan na ginawa nyo sa buhay ko. Ayun lang guys. Alam mo, mahaba na kasi kailangan ko putulin. Next na lang. Bye-bye.